Good afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is April anong tawag dito? April 18, 2026. Tayo ngayon ay papunta talagang one way, pero sila pa yung masiga. Sila taga rito eh. Tayo ngayon ay pupunta dyan sa may Bulacan Street, Barangay 173, Tondo, Manila. At dadalhin po natin sa may 12th Avenue, sa may First North Luzon Transit po yan, sa may West Barangay 71 West Caloocan, Grace Park West Caloocan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali man po na may marinig kayong mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private, ganyan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti po. Makinig tayo ng mga nagbabagong balita. Talaga na kung tayo papunta doon sa ating pick up area.
makasakay sa iba't ibang jeep sa Metro at Mega Manila. Sagot na namin ang pamasahe mo. Makakatanggap ka pa ng regalo mula sa DCMM Radio Patrol sa Estrella at DCMM Teleradyo. Kaya abang-abang na, baka ikaw na ang makasakay sa Jeep CMM. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at nataling mga idol dito in Chichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Mama Awel Paz, at Mama Jai Ho na Alam na Din. Alam na Din, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DCMM Radio Patrol sa Estrella at DCMM Teleradyo. TV Patrol sa DCMM. Pagsasabi po mga kapamilya sa sensitibong nilalaman ng balitang ito, may mga nakuha pang ilang hinihinalang bahagi ng katawan ng tao malapit sa lugar kung saan naganap ang pagsabog sa isang bahay sa Dasmariñas, Cavite noong Huwebes. Desidido naman magsampa ng kaso ang ilang residenteng nasira ang bahay laban sa may-ari ng negosyo. Nagpapatrol, Leslie Cruzat. Wasak na bahay at sira-sirang mga kagamitan. Ito ang pisalang iniwan ng malakas na pinsamo sa isang bahay sa isang subdivision sa barangay Salawag, Dasmariñas, Cavite noong Huwebes ng umaga. Ginawa umano ng rumerenta sa bahay na pagawaan ito ng mga tangke ng LPG. Sa lakas ng pagsabog, nasira ang kisame at mga bintana sa bahay ni Sam na nasa tapat lang ng pinangyarihan. Pero ang mas ikinagulat niya, ang mga nakitang hinihinalang bahagi ng katawan ng tao sa kanyang bakuran. Nakita ko lang kasabit sa mga camera sa mga nakuha namin mga parts ng body. So hindi ko alam kung parts of basta nakita ko kasabit pa dyan. Laman yan eh. Hindi ko lang alam kung saan banda. Dalawang naitalang nasawi sa pagsabog. Isa, ang 62 anyos na si Honorio Magpantay na empleyado sa naturang negosyo. Kwento ng kanyang may bahay na si Dennis, rinig nila ang malakas na pagsabog mula sa kanilang bahay. Napuntahan niya at ng anak at pinagtatrabahuhan ng kanyang asawa. Nalaman nilang isa siya sa mga nasabugan. Pagbalik niya, sabi niya, nung nakita ko pa doon, paa ni Papa, pabayak pa. Sabi ko, talaga, sabi ko na ganyan, sige, alis ka tayo. Sabi ko na ganyan. Sabi niya, tatawagan ko lang si Kuya kasi hindi ko makakasama saan nasa yun. Sabi niya, sabi ko, sige, sabi ko ganyan. After that, hindi na ako makapagsalita. Talagang ano sabi ko, dibdib ko. Coordinator o taga-asikaso ng cheque at pasweldo ng mga tao ang trabaho ng kanyang asawa. Matagal ko na sinasabi sa kanya na mag-resign siya dahil delikado yung trabaho niya. Sabi ko, kasi yan, anytime may sumabog. Pinag-aaralan ng pamilya ng masawi kung kakasuhan nila ang may-ari ng negosyo. Ayon sa mga residente dito sa lugar, nasa 3 taon nang nirerentahan ang bahay na ito at ang alam lang umano nila na nakapwesto dito ay opisina. Pero ayon doon sa mga dating empleyado na nakausap nating nagtrabaho dito na tumanggi na umarap sa camera, dito ginagawa yung tinatawag na requalification o pagsasaayos ng mga malalaki at commercial na LPG tank. Ayon sa Dasmariñas City Fire Station, mayroong misdeclaration sa business permit dahil general contractor lang ang nakalagay dito. Pero lumalaman sa kanilang investigasyon na nag-aano ito ng servicing at maintenance sa mga LPG cylinder tank na siya rin tinitingnan mitsa ng pagsabog. Sinasabi nila na kukuha sila ng mga tank from malls, then pinipaint nila, then may sort of mga repair and maintenance sa mga tangke. Bukod sa dalawang nasawi, ito naman ang naidalang nasugatan kabilang ang graduating student na si Jorel. Nagpapagaling na sa ospital ang kanyang mga kapatid at magulang. Yung pader po talaga kasi po, ang nangyari po, nabaon po si mama ko pati si papa ko. As in 100% po. Nung na-locate ko kung nasan sila, nagtawag na po ako ng mga kasutulong ko. Desidido namang magsampa ng kaso sa may-ari ng negosyo, pamilya ni Jorel. Sagutin niya. Ang dami niyang kaso dapat ikakaso nila talaga niya. Of course. Ang dami din nagawa sa amin. Paiitingin naman ang barangay
mismo. Wala akong piso. Okay lang. Thank you, ingat po. God bless po. Maliwanag ng lalaki kay Real Mayor Julian Makasahit, nagpusa siyang linisin ang reputo at naisipan din niyang damitan ito gamit ang sariling pulang t-shirt. Pero may natanggap umanong ulat ang alkalde na laging nasa impluwensya ng alak ang lalaki. Pinalaan na lang muna ng alkalde ang lalaki sa paglabag sa National Cultural Heritage Act of 2009 ang kanyang ginawa na may angkop na kaparusahan. Bilang tanda ng pagsisi, nangako ang lalaki na voluntaryong lilinisin ang naturang pantayog sa tamang paraan. Lampas sa 6,600 OFW na ang nakauwi sa ilalim ng repatriation program ng pamahalaan dahil sa sigalot sa gitnang silangan. Sa kabila niyan, maraming kababayan pa rin ang nag-aalangang magbalik Pinas dahil sa takot na mawala ng kabuhayan. Dito pumapasok ang reintegration program ng gobyerno. Pero ano nga bang klase ng suporta ang maaaring asahan dito? Alamin natin yan dito sa Harap Buhay. 170 OFW ang nagdating noong Biyernes sa NAIA Terminal 3 mula Bahrain. Lahat na pauwi. Ayan, nandun na natin. Maraming salamat po. God bless pa.